Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Patuloy na naghahanap ng paraan ang pamahalaan upang mapalawak ang subsidiya at tulong sa mga Pilipino sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis, ayon yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi pa ng Pangulo na pinag-aaralan ang mga alternatibong paraan upang mahatid ang ayuda sa mga pinaka-apektadong sektor habang tiniyak na sapat ang supply ng langis at pagkain naman sa bansa. Magpapatuloy din ang tulong sa mga transport workers habang pinipigil ang pagtaas ng pamasahe lalo na at nalalapit na Holy Week. Samantala, inihayag naman na may nakalaang 10 billion pesos para sa mga magsasaka at mangingisda at ipatutupad ang e-wallet system upang mas mapabilis ang pamamahagi ng subsidiya. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, magpapakalat ng mga tauhan ng Philippine National Police sa mga pamilihan upang mabantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., makikipagtulungan ang PNP sa Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan upang masiguro na walang iligal na pagtaas ng presyo. Nanawagan din ang PNP sa mga negosyante na iwasan ang pananamantala at isipin ang kapakanan ng publiko sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ngayon ng bansa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa ating panghuling balita, sinuportahan ni House Speaker Bogie D. III ang naapruobahang substitute bill ng House Committee on Public Information para sa proposed Right to Information Act ng 2026. Layon ng batas na bigyan ng access ang mga mamamayan sa impormasyon at palakasin ang laban kontra korupsyon. Ayon pa kay House Speaker D, ang transparency ay pangunahing proteksyon laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan at nakakatulong mapanagot ang mga institusyon. Inaprubahan ng komite ang substitute bill na pinamunuan naman ni Representative Lordan Suan na nagpapalakas ng prinsipyo na ang impormasyon ng pamahalaan ay pag-aari ng taong bayan at dapat bukas para sa makabuluhang partisipasyon. Samantala, dininig na ng 20th Congress ang panukala upang palakasin accountability at public access sa impormasyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.